Mia More Tales presents A Mistake to Remember Forever, written by Jan Beer. You're late! Mataray na wika ni Julia sa kanyang best friend na si Claire na naglalakad papalapit sa kanya. Paano hindi ako malilate kung bigla-bigla ka nalang tatawag at sasabihin sunduin kita sa airport? Mataray na bato rin ito sa kanya. Binitiwan niya ang hawak na maleta at saka na maywang. Hindi mo ba ako kilala, Claire? Disappointed na wika niya. Huminga ng malalim si Claire at saka ngumiti bago sumagot. I know, nakalimutan ko lang na sirang tuktok ng best friend ko dahil hindi siya nagpakita sa akin ng 3 taon. So, ano pang ginagawa mo? Hindi mo ba ako yayakapin? Wika niya at saka ay tinaas ang mga bisig para i-welcome ang yakap nito. Namiss kitang maldita ka. Nakangiti nitong sagot at mabilis siyang niyakap. Mahigpit silang nagyakapan at hindi inalintana na pinagtitinginan sila ng mga tao dahil sa walang tigil nilang pagtalo na may kasama pang malakas na tilian. Maya-maya ay tinulungan siya ni Claire na ipasok sa trunk ng kotse nito ang maleta niya. Hindi ko lubos maisip na uuwi ka talaga ng Pilipinas pagkatapos kong ibalita sa iyo na ikakasal si Ryan. Ani Claire nang nasa biyahe na sila. Tumikim siya pero hindi sumagot. O bakit ang tahimik mo? Nakakapanibago ka naman. Dati sa tuwing pag-uusapan natin si Ryan, walang preno niyang bibig mo. May iniisip lang ako. Mahina niyang sabi. At ano naman, iniisip mo pa ba kung paano mo pipigilan ang kasal nila? Biro nito sabay tawa. Hindi siya tumugon. Julia, don't tell me yun talagang iniisip mo. Ani Claire. Sherman ay hindi sigurado sa gusto niyang gawin. Gusto niyang pigilan ang kasal para balikan si Ryan. Pero sa kabilang banda ay gusto rin niyang sirain ang kasal para saktan ito. Ano ka ba, Claire? 3 taon na kaming hiwalay ni Ryan. Bakit naman ako biglang maghahabol sa kanya ngayong ikakasal na siya? Sigurado ka? Pangangansyaw nito. Oo naman. Kagaya nga na sinabi ko, matagal na kaming wala. Hindi lang naman si Ryan ang gwapong lalaki rito sa mundo, no? Depensa niya. Kita mo, gwapo pa rin ang tawag mo sa ex mo. Paano naman ako maniniwala na ka-get over ka na sa kanya? Wika nito na pinipilit na hindi mawala ang atensyon sa daan habang nagmamaneho. Hindi mo naman kailangan maniwala. Gusto ko lang siguraduhin mas maganda ako sa bride ni Ryan, kaya ako pupunta sa kasal niya. Sagot niya. Magkakaibigan na sina Julia, Ryan at Claire mula pa nung high school sila. Hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila ni Ryan hanggang sa mag-college sila. Mahal nila ang isa't isa pero hindi tanggap ng mga magulang niya ang lalaki dahil hindi maganda ang katayuan ng pamilya nito sa lipunan. Hindi kagaya niya na anak ng mga bilyonaryong hotel business owners. Dahil sa agwat ng estado nila ay pilit silang pinaghiwalay ng mga magulang niya. Umabot pa na kinailangan niyang pumunta sa Amerika para lang takasan ang mga lalaking inirereto ng mga ito sa kanya. Bakit ba kasi naghiwalay kayo kung mahal niyo naman ang isa't isa? Bigla ay tanong ni Claire. Kasalanan ni Ryan. Ang sabi ko sa kanya, makikipagbalikan ako kapag sumunod siya sa akin sa Amerika para tigilan na kami ng mga magulang ko. Inabot ng 3 taon pero ni anino niya wala. Alam kong ako nakipaghiwalay bago ako umalis ng Pilipinas. Yun ay dahil akala ko, hahabulin niya ako sa Amerika. Paano naman niya gagawin yun, Aber? Alam mong hindi sila mapera lalo na't gipit sila dahil maraming pera ang kakailanganin nila para makatapos siya sa kurso niya noon. Sino ba kasing nagsabi sa kanyang mag-abogado? Pakikipagtalo niya. Julia, alam mo rin na ginawa ni Ryan ang lahat para may mapatunayan sa mga magulang mo, di ba? Nalungkot ang mukha niya sa narinig. Pinilit maging abogado ni Ryan para sa kanya kahit nagipit ang pamilya nito. Alam ko, kaya naghintay ako sa kanya. Nang mabalitaan kong nakapasa na siya sa board, akala ko talaga pupuntahan niya ako. Pero naghintay ako sa wala dahil hindi niya man lang ako tinawagan. Mahal mo pa rin ba siya, Julia? Maingat nitong tanong. Hindi ko rin alam. Ako lang naman kasi nagsasabing maghihintay ako sa kanya.
Siguro, nagsawa na rin siya sa akin, Claire. Ano ka ba, Julia? Marami pa namang ibang lalaki dyan. Kung gusto mo, ipapakilala kita sa mga kaibigan kong lalaki. Siguradong papasa ang mga yun sa mga magulang mo. Ano, isiset na ba kita ng blind date? Ayoko. Ano? Maghahabol ka pa rin kay Ryan? Hindi na. Pupunta lang ako sa kasal para makita ang bride niya. Pagkatapos, balik na rin ako sa Amerika. Oo nga pala. Speaking of the bride, may nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Huwag mo nang ituloy, Claire. Ako na mismong titingin sa kanya. Pero sa tingin ko, kailangan mo itong marinig, Julia. Tama na, Claire. Masakit ang ulo ko sa jet lag. Iidlip muna ako. Wika niya at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Okay, but before that, ihahatid ba kita sa hotel nyo? No, tutuloy na lang ako sa Recalde Hotel. At baka malaman pa ni na mama at papa na umuwi ako rito. At pigilan na naman nila akong bumalik sa Amerika. Sa kalabang hotel nyo pa talaga ikaw tutuloy? Mas malapit ang hotel na yun sa airport. Bakit hindi ka na lang tumuloy sa kondo ko? Mas malayo ang kondo mo sa simbahan. Bahala ka. Pero kung babalik ka sa Amerika, ibig sabihin ba nun, doon ka na talaga titira for good? I don't know. Pero marami pa akong naiwang trabaho roon, kaya kailangan kong bumalik. Anyway, just let me know kapag nasa hotel na tayo. I stay for now, Claire. Okay, sige. Gigisingin na lang kita mamaya. Pagsuko nito at hinayaan na siyang tuluyang matulog. Ito ang wedding invitation. Siguraduhin mong hindi ka gagawa ng kabaliwan sa kasal, Julia, ha? Naku, kapag nagkataon, talaga, kakalimutan na kita. Tandaan mo, kaibigan ko rin si Ryan at ikaw ang dahilan kaya hindi ako makakapunta sa kasal niya. Paalala nito habang inaabot ang sobre sa kanya nang makarating na sila sa harap ng hotel. Kinuha iyon ni Julia at nagtaas ng kilay sa kaibigan. Huwag kang ang OA, Claire. Papasok na ako sa loob. Anya saka hinalikan sa pisngi ang kaibigan. Thanks sa pagsundo sa akin. Babawi ako sa'yo. Teka, sabihan mo naman ako kapag aalis ka na, ha? Hindi yung mababalitaan ko pa ang tungkol sa'yo mula sa ibang tao. Nagtatampo nitong sabi. Bintiwan niya ang maleta at saka muling humarap sa kaibigan at niyakap ito. Okay, sorry. Alam ko nasaktan ka rin dahil bigla na lang akong umalis at hindi nagparamdam. Alam ko kasing makikibalita si Ryan sa'yo tungkol sa akin. At kapag nalaman niyang okay lang ako, baka lalong hindi niya ako puntahan sa Amerika. Kaya pinigilan kong huwag kang tawagan. It's my fault, Claire. I'm really sorry. Malungkot na wika niya. Namuo naman ang mga luha ni Claire at hinigpitan ang yakap sa kanya. Wag mo nang ulitin yun, ha? Kung hindi, talagang kakalimutan na kitang babae ka. Banta nito sa basag na boses. I know. Sorry po, my best friend. Panunuyo niya habang hinihimas ang likod nito. Best friend ka riyan. Padabog na sabi nito at saka humiwalay sa yakap niya. Natawa siya sa inasal ng kaibigan at pagkatapos ay muli siyang nagpaalam dito. Tatawagan na lang kita. Sabi niya at saka na siya tumalikod at naglakad na pasok ng hotel. Huwag kang manggugulo sa kasal, ha? Pahabol na sigaw nito pero hindi na siya lumingon at kinaway na lang niya ang kanyang kamay. Pagdating sa hotel room ay itinabi niya ang maleta sa gilid at saka hiniga ang katawan sa malambot na kama. Pagkatapos ay binuksan niya ang sobrang hawak at tiningnan ang wedding invitation na binigay ni Claire kanina. Nakasulat doon ang pangalan ni Ryan, kasama ang pangalan ng magiging asawa nito. Matapos ang ilang minuto ay itinapon niya iyon ng malakas sa kung saan at saka tinakpan ang mga mata niya gamit ang kanyang braso bago umiyak. Sabi mo dati, akong pakakasalan mo. Bulong niya habang umiiyak hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan, maaga siyang nagising at nag-ayos ng sarili. Matapos niyang kulutin ang mahaba niyang buhok ay saka siya nag-make-up. Manipis lang ang kolorete sa kanyang muka, pero pulang-pula ang lipstick niya sa labi. Isinuot niya ang backless na pulang chiffon dress na hapit sa balangkinita niyang katawan. Kulay itim naman ang mga heels niya na lalong nagpaanghang sa ayos niya. Matapos niyang ipasok ang wedding invitation sa mamahalin niyang handbag, ay lumabas na siya mula sa kanyang kwarto at pumunta sa simbahan.
Can I check your wedding invitation, ma'am? Wika ng babae sa pintuan ng simbahan na minamata siya mula ulo hanggang paa. Tinaasan niya ito ng kilay. Hindi naman ako na-inform na sa simbahan pa lang kailangan ng ipakita ang wedding invitation. But here, sagot niya sabay abot ng sobre. Pwede na po kayo pumasok. Wika nito at hinayaan na siyang pumasok sa loob ng simbahan. Habang naglalakad, ay walang patid ang bulungan ng mga tao habang nakatingin sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga ito at marahang umupo sa pinakalikod na upuan. Ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa rin nag-uumpisa ang kasal. Nakaramdam na siya ng inip pero napukaw ang atensyon niya ng mga babaeng nagbubulungan sa tabi niya. Kahit anong tago, siguradong halata pa rin ang tiyan niya sa wedding gown niya. Wika ng isang babae. Paano ba naman? Kabuwanan na niya tapos ngayon palang ikakasal? Sagot naman ng isa. Bakit kasi hindi pa sila nagpakasal nung maliit pa lang ang tiyan ng babae? Ewan ko ba? Ang sabi nila, ayaw talagang magpakasal ng lalaki. Pero bandang huli, napilit din daw ng babae. Nanigas ang katawan ni Julia sa narinig. Naalala niya ang gustong sabihin ni Claire kahapon at marahil ay tungkol iyon sa pagbubuntis ng pakakasalan ni Ryan. Nag-umpisang manlamig at magpawis ang mga kamay niya. Hindi niya alam ang gagawin matapos marinig ang mga bulungan dahil buo ang loob niyang pigilan ang kasal ni Ryan. Pero ngayon ay hindi na siya sigurado. Lumabas siya mula sa simbahan at nanlambot na naglakad sa kung saan. Napahinto siya sa tapat ng isang kotse na may kumpol ng bulaklak sa harapan. Sigurado ka bang wala pa si Ryan? Sigaw ng babaeng lumabas mula sa wedding car. Halata ang malaki nitong tiyan sa suot nitong wedding gown, kahit patakpan nito iyon ang hawak na bouquet. Napatingin ito sa kanya pero umiwas siya ng tingin. Mama, paano kung hindi siya dumating? Mangiyak-ngiyak nitong tanong sa ginang nakatabi. Darating siya anak, pumasok ka na muna sa kotse at maghintay. Huwag ka nang umiyak at baka kung ano pang mangyari sa anak mo. Alo ng ginang sa bride. Sumunod naman ito at pumasok ulit sa kotse. Nakatitig lang si Julia at hindi alam ang gagawin. Dumating na si Ryan! Sigaw naman ang isang lalaking papunta sa kotse ng bride. Binuksan muli ng bride ang pinto ng kotse. Talaga kuya? Masaya nitong tanong. Parang nakarinig naman ng matalim na tunog si Julia sa mga tenga niya at hindi niya namalayan na naglalakad na siya palayo sa simbahan. Noong malapit na siyang makalabas sa compound ng simbahan, ay natapilok siya at muntika ng matumba pero nasa luwang katawan niya ng isang matangkad na lalaki. Nasa likuran niya ang isa nitong kamay at nakaalalay naman ang isa sa bewang niya. Careful, miss. Wika nito at saka siya tinulungang tumayo ng maayos. Thank you. Tipid niyang sagot at saka inayos ang sarili. Hindi pa man niya nakikita ang muka ng lalaki, ay napukaw na nito ang atensyon niya dahil sa taglay nitong bango. At nang tingnan niya ang muka nito, ay lalo pa siyang nabighani rito. Mapungay ang mga mata nito at makapal ang mga kilay. Matangos din ang ilong at kay pula ng mga labi. Ang macho ring tingnan ng katawan nito kahit na nakatago iyon sa suot na suit. Sa kabuuan, ito ang tipo niya sa isang lalaki. You're welcome, but I think you came at the wrong place. Nakangiti nitong sabi at iniwasan niyang madistract dahil sa malalim nitong dimples. What do you mean? Tanong niya at nagsalubong ang kanyang mga kilay. I mean, you look too pretty para umatendang kasal sa ganyang ayos. Anong pinagsasabi nito? Bulong niya at aalis na sana, pero napatigil siya nang muling magsalita ang lalaki. Do you mind if I follow you? Sa tingin ko, mas mag-e-enjoy ako sa pupuntahan mo kaysa sa kasal na to. Hirit nito. Subukan mo, tatawag ako ng pulis. Mataray na sabi niya at saka mabilis na naglakad paalis. Mabilis niyang pinara ang paparating na taxi. Tumingin pa siya sa likod niya para tingnan kung sumunod ang lalaki. At nakahinga siya ng maluwag nang hindi niya ito nakita. Ang dami talagang weirdong lalaki sa mundo. Bulong niya matapos pumasok ng taxi. Ano po yun, ma'am? Tanong ng taxi driver sa kanya. Wala po, manong. Sa Recalde Hotel po tayo. Okay po, ma'am. Nang makarating sa hotel ay agad siyang pumunta sa bar sa loob niyon. Umupo siya sa harap ng counter at umorder ng alak sa bartender.
Give me a strong one, please. Wika niya. Ngumiti ang bartender at saka kumuha ng bote sa likod nito kung saan may mga nakahilerang bote ng alak. Isinali nito ang alak sa isang shot glass at pagkatapos ay iniabot sa kanya. Here's a shot of vodka, miss. Paglapag ng inumin sa harapan niya, ay mabilis niya iyong ininom. One more, please. Muling nagsali ng alak ang bartender sa isa pang shot glass at iniabot sa kanya. Ininom niya iyon ng mabilis at ninamnam ang mainit na sensasyon sa lalamunan niya bago malakas na inilapag ang shot glass sa counter. Isa pa, nakangiti niyang sabi. Tiningnan siya ng tahimik ng bartender ng ilang segundo. What? You think I'm drunk sa 2 shots ng vodka? Are you insulting me? Mataray na sabi niya, ngunit mapungay na ang mga mata. Hindi sumagot ang bartender at muling nagsali ng alak sa isa pang shot glass. Take your time, ma'am. Paalala nito. Okay, I know. Pagsuko niya ng mahibasmasan. Maingat niya iyong ininom at pagkatapos ay hindi na muna siya umorder ng kasunod. Napagbalingan niya ang wedding invitation sa loob ng bag. Inilabas niya iyon at saka unti-unting pinunit sa gitna. One more, please. Muli niyang sabi sa bartender at sumunod naman ito. Makalipas ang ilang minuto, ay unti-unti na siyang nakakaramdam ng pagkalasing. Okay lang po kayo, ma'am. Nag-aalalang tanong nito. I'm fine. Sagot niya ngunit halos baliko na ang mga salita niya. We meet again. Sabat ng isang lalaki na tumayo sa harap niya. Tiningnan niya ito at parang biglang nawala ang kalasingan niya. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makilalang ito ang lalaking nakita niya kanina sa simbahan. I don't know you. Pagkakaila niya matapos niyang ibaling muli ang tingin sa harapan. I think you do. Pilit nito at saka umupo sa tabi niya at tumarap sa kanya. No, I'm sure I don't know you. We met at the church earlier. Paano ka naman nakakasiguro na ako yun, mister? Masyado kang maganda para makakalimutan agad. Pambobola nito. Iba na lang ang bulahin mo, mister. Hindi yan gagana sa akin. I'm not lying. Sincere na sabi nito. Humarap siya sa direksyon ng lalaki kasama ng katawan niya. Ipinatong niya ang baba sa isa niyang palad at saka ngumisi at mapaglarong tumingin sa lalaki. Prove it. Mapanuksong hamon niya sa lalaki. Ngumisi ang lalaki at unti-unting nagtungo ang isa nitong kamay sa likod niya at saka siya maingat na hinaplos. See, my hand remembers your flawless back. Nakangiti nitong sabi. Naramdaman ni Julia na parang nakuryente siya sa paglapat ng mga daliri ng lalaki sa kanyang likuran. Anong order mo, sir? Biglang sabat ng bartender, kaya naman napaayos ng upo si Julia at inawasan ang tingin ng lalaki. Tumikhim ang lalaki bago nito ibinaba ang kamay at sagutin ang bartender. You're ruining the mood, Cody. Matalim na sagot nito pagharap sa bartender. Sinadya ko po yun, sir. Walang takot na tugon ng bartender saka bumaling sa kanya. Are you okay, ma'am? Yes. Tipid na sagot niya pero ramdam niya ang pamumula ng kanyang muka. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis at paalisin siya? Dagdag nito. Papaalisin mo ba ako sa sarili kong hotel? Kontra ng lalaki. This is my bar. I am free na paalisin kung sino man ang gusto kong paalisin. Don't mind him, miss. We're cousins. Stop it, Cody. Mahinang banta nito sa bartender. Bumuga ng malalim na hininga si Cody. Just tell me your order, sir. At pagkatapos umalis ka na. Stop picking up girls sa bar ko. This is the first time I did it. Baka akala ni miss palagi ko tong ginagawa. Kaya nga single ako kasi pihikan ako eh. Kung ganon, tumigil ka na sa pagmamalaking sa iyong hotel para mang-akit ng mga babae. I'm not doing that. I'm innocent, miss. Baling nito sa kanya pero hindi siya tumingin dito. Hindi naman ako mai-impress kung sa'yo nga ang hotel na to. May sarili rin akong hotel, mister. Ganun ba? So bakit ka rito tumutuloy? Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo. Anya, natawa naman ang bartender sa narinig. Nakahanap ka rin ng katapat mo. You ruined everything, Cody. Reklamo nito. Wala akong ginawa. Okay, I'll stop.
Pero baka pwede kong malaman ang pangalan mo, miss. Tumingin siya rito sa wakas. Julia. I'm Marco, 28 years old. Single. Wika nito sabay alok sa kamay sa harap niya, pero hindi niya iyon tinanggap. No thank you. Pagtanggi niya sa kamay nito at saka muling tumingin sa harapan niya. Muling natawa si Cody, kaya binato ito ng papel ni Marco. What's this? Tanong ni Cody saka pinulot ang papel na hindi tumama rito. Wedding invitation ni Kyla. Masungit nitong sagot. So nagkakilala nga kayo sa simbahan? Tanong ni Cody nang magkumpirma na pareho ang papel na binato ni Marco at ang papel na pinunit niya kanina na nasa counter pa rin hanggang ngayon. Sa palagay mo ba, magsisinungaling ako para lang makahatak ng babae? Gusto mo bang sagutin kita? Tanong ni Cody. Shut up. Pasalamat ka, pinsan kita. Mabilis na sagot nito. Natawa naman si Julia sa batuhan ng salita ng dalawang lalaki. Si Cody, I made her love. Bilib ka na ba sa karisma ko? Pagmamalaki nito pero hindi iyon pinansin ng pinsan. Uminom ka na lang pagkatapos umalis ka na. Ani Cody na inabutan ng 3 shots ng vodka si Marco. Ang dami naman ito. Reklamo ni Marco pero agad din itong ininom ang 2 shot. Give me one too, Cody. Biglang sabi ni Julia. Are you sure? Nakailang shot ka na? Paalala nito. I can handle. Huwag kang mag-alala. Inabutan siyang muli ni Cody ng alak at saka nag-umpisang magpunas ng mga baso. Pero kung kasal ang pinuntahan yung dalawa, bakit sa bar kayo dumiretso pagkatapos? Ano yun? Ex ba kayo ng mga ikinasal? Wika nito nang hindi nakatingin sa kanilang dalawa ni Marco. Walang umimik sa kanilang dalawa kaya nag-angat ng tingin si Cody. I said something wrong. Maybe. Nagkatinginan sila ni Marco at tila nagkaintindihan. Pinag-toast nila ang kanilang mga shot glass at sabay na ininom iyon. I leave you two alone. Naiilang na wika ni Cody at saka ito pumunta sa mga nakadisplay na bote ng mga alak sa likuran at pinunasan ang mga yon isa-isa. So, ex ka pala ng groom. Walang pakundangang tanong ni Marco habang nakatingin sa kanya. Ngumisi siya at sumagot. First love ko ang gago. Natawa si Marco. At umunta ka ron na ganyan ang suot mo kasi gusto mong pigilan ang kasal nila. Bakit? May problema ba sa suot ko? Irritable niyang tanong dito. Napataas naman pareho ang kamay nito para magpaliwanag. Hey, don't get me wrong. I really think that you look pretty and sexy in your outfit. Pero para sa akin lang ha, I think your red dress is unusual for a wedding. Parang sinadya mo talagang suotin yan para gumawa ng eksena. Paliwanag nito. Nagpakawala naman ng malalim na hininga si Julia at saka nag-iwas ng tingin. Well, tama ka naman. Pipigilin ko sana ang kasal. Then why did you leave early kung may plano ka pala? Tanong nito. You probably know this pero naduwag ako nang makitang buntis ang magiging bride niya. Malungkot niyang sagot. I see. Ikaw, kung ex ka pala ng bride, bakit ka umattend ng kasal niya? We broke up in good terms. And we're still friends, kaya umattend ako. Kung tamang natatandaan ko, it was last year when we broke up kaya kagaya mo. Nagulat din ako na makitang buntis siya. Sagot nito at pagkatapos ay nanahimik sila pareho. Pero bakit gusto mong pigilan ng kasal? Pagpapatuloy ni Marco sa usapan nila. I don't know. Wika niya nang may mapait na ngiti sa mga labi. Do you still love him? Tanong nito kaya napaharap siya rito. Ngunit imbes na sumagot ay binalingan niya si Cody. Give me my last glass for tonight, Cody. Tahimik naman siyang pinagbigyan nito. Nang nasa harap na niya ang alak ay muling bumaling siya kay Marco at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. You're asking me if I still love him? Oo naman. But after I drink this, I'll be over him. Anya at saka ininom ang hawak niyang alak. Well done. Puri nito sa kanya matapos niyang malakas na ibagsak ang shot glass sa counter. Give me the bill please, Cody. Wika niya at nararamdaman na niya ang epekto ng alak sa katawan niya. No, I'll pay for it. Sabat ni Marco. Why?
Ipagmamayabang mo na naman na ikaw ang may-ari ng hotel na to? No, I just want to treat you. Ayoko. Kung mayaman ka, mayaman din ako. May hotel din kami. Ang mabuti pa, tabayaran ko na rin ang ininom mo para hindi ka na makapagyabang. Sagot niya, alam niyang wala siyang sense. Marahil ay epekto na yun ang alak. Are you sure? Nakangisi nitong tanong. Of course I am. Bulalas niya. Okay din. Dapat mong malaman na ibinabalik ko ang kabaitan na natatanggap ko sa iba. Bahala ka. Cody, take my card at isama mo ng bayaran ang ininom ng pinsan mo. Anito sabay abot ng credit card dito. Okay. Matipid nitong sagot. Matapos ibalik sa kanya ang credit card ay naghanda na siyang umalis. Isinukbit niya ang bag sa katawan at binalingan si Marco. Good night sa'yo, hotel owner. Paalam niya sa lalaki at nag-umpisang maglakad ng pagewang-gewang dahil sa kalasingan. Nginitian siya ni Marco at tahimik na sumunod sa kanya habang pabalik siya sa kanyang kwarto. Stop following me! Anya nang hindi hinaharap ang lalaki. Alam niya lang na naroon ito sa likod niya. Sinisigurado ko lang na safe ka makakarating sa kwarto mo. And I'm doing it because you paid for my drink. Hindi bang sabi ko, ibinabalik ko ang kabaitang natatanggap ko. Hindi naman ako lasing. Kontra niya at saka nagpatuloy sa paglalakad. Kahit na. Tipid nitong sagot. Hinayaan niya itong pumasok sa elevator kasama niya. Wala namang mangyayari kahit pigilan niya ito at mukhang hindi siya nito susundin. Isa pa, wala na siyang lakas para makipagtalo. Nang may isang floor na lang ang natitira bago ang floor kung nasaan ang kwarto niya, ay bumukas ang pinto ng elevator at nagsipasukan ang mga tao. Napunta silang dalawa sa bandang dulo dahil sa dami ng mga pumasok. Sa sobrang lapit nila sa isa't isa, nagdampi ang kanilang mga kamay. Nilaro-laro ni Marco ang mga daliri nila at pilit niya iyong hindi pinansin, kahit na nakaramdam na naman siya ng kuryente sa katawan niya. Mabuti na lang at tumukas na ang elevator at lumabas na sila agad. Nang malapit na silang makarating sa tapat ng kwarto niya, ay bumaling siya kay Marco na nasa likuran niya. This is weird, but thank you for walking me to my room. No problem. Pwede ka nang umalis. No, aalis ako kapag pumasok ka na. Okay. Sagot niya at saka siya tumalikod. Papasok na sana siya sa loob nang muling humarap sa lalaki. Do you want to come in? Nahihiya niyang tanong. Siya man ay nabigla sa sinabi niya pero hindi na niya iyon binawi dahil malungkot siya at ayaw niyang mapag-isa sa gabing iyon. I might be drunk too. Papayagan mo ba ako? Nakangiti nitong sabi at lumitaw na naman ang malalim nitong mga dimples. Hindi siya sumagot. Pumasok siya sa kwarto at hindi ito isinara. Sumunod sa kanya ang lalaki at ito na ang nagsara ng pinto. Nang magtama ang mga mata nila, ay dahan-dahan na hinawakan ito ang mukha niya at maingat na hinalikan ang kanyang mga labi. Hindi siya tumugon ng una, ngunit hindi nagtagal ay iginapo rin siya ng karupukan at isinabit ang mga braso sa leeg ng lalaki, kasabay ng sabik na pagtugon sa halik nito. Nang gabing iyon, ay pinagsaluhan nila ang init ng magdamag. Umaga na nang magising siya. Pagmulat niya ng mga mata, ay tumambad ang katawan ni Marco sa paningin niya. Mahimbing pa rin na natutulog ang lalaki habang yakap-yakap siya. Iniangat niya ang kanyang ulo para makita ang mukha nito. Namangha na naman siya sa taglay nitong kagwapuhan. Maingat niyang nilaro ang mahabang pilik mata nito gamit ang kanyang daliri, kaya nagising ito. Pinilit niyang kumawala sa mahigpit na yakap nito, pero nabigo siya dahil mas lalo iyong hinigpitan ni Marco. It's too early. Mahina nitong sabi nang hindi pa rin iminumulat ang mga mata. Pero umaga na. Mahinang sambit niya. Let's stay like this for 10 minutes bago ako maligo. Makalipas ng mahigit 10 minuto ay muli siyang nagsalita. Are you done? Tanong niya. Malalim na hininga ang sinagot nito sa kanya. Kung wala lang akong trabaho. Nagmamaktol na saan nito pag-upo ng kama kaya napangiti siya. Napaupo rin siya sa kama kagaya nito at sa kanya ginamit ang kumot para takpan ang katawan niya. Tumayo sa kama si Marco nang hindi man lang tinatakpan ang hubad nitong katawan
Kaya napaiwas siya ng tingin nang maramdaman ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Bakit ka naman nahihiya? Hindi ka pa ba sanay sa katawan ko kahit na magdabag mo naman akong... Napatigil ito sa pagsasalita nang batuhin niya ito ng unan. Takpan mo nga yung sarili mo. Bakit pa? I'm proud of my body at mas proud ako sa kaya nitong gawin. Nakangisi nitong sabi. Ang yabang mo. Naiinis niyang sabi at numisilang ang lalaki sa kanya bago pulutin ang mga damit nito na nasa sahig at saka tumuloy sa banyo. Ano palang plano mo ngayong araw? Gusto mo bang mag-date tayo? Tanong ni Marco matapos nitong maligo. Nagising siyang muli sa tanong nito. Hindi niya na malaya na nakatulog ulit siya habang hinihintay itong matapos maligo. You don't have to know, and I'm not going to date you. What happened between us is just a one-night stand thing. Seryoso niyang sabi pero nakangiti pa rin si Marco sa kanya bago tumayo at tumalikod sa kanya. Maybe for now. Anong ibig mo sabihin? Nothing. Malay natin, baka masundan pa. Hirit pa rin ito. You wish. Mahina niyang sabi at muli itong natawa. I'll go to work. Can I meet you here again tonight, Julia? Hindi siya sumagot kaya tahimik na naglakad si Marco palabas ng kwarto. Nang buksan ito ang pinto ay muli itong nagsalita. I would really like to get to know you more, Julia. Sincere nitong sabi bago tuluyang lumabas. Nagtakip ng kumot si Julia. Nalilito siya sa nararamdaman niya para sa lalaki. Pero determinado siyang doon na rin magtatapos ang koneksyon nila. Hindi siya nagsisisi sa nangyari sa kanila. Bukas naman ang isip niya sa mga ganoong bagay. Lalo na at 27 taong gulang na rin siya. Muli siyang nakatulog at nang magising ay inayos na niya ang kanyang mga gamit para makaalis na ng hotel. Sinundo siya ni Claire at nasa biyahe na sila ay tahimik lang siya kaya naman nagtaka ito. Sobrang lalaban ang ginawa mo kahapon at sobrang tahimik mo ngayon. Tanong nito. Anong ibig mo sabihin? Sagot niya pero hindi niya ito tinitingnan. Sa kasal kahapon, what did you do? Wala akong ginawa. Sigurado ka? Wala nga. Kung sa bagay, nag-research ako kahapon sa internet ng keyword na babaeng nagwala sa kasal. Pero hindi ko naman nakita ang mukha mo. Ganun na ba kasamang tingin mo sa akin, Claire? Masisisi mo ba ako? Huminga siya ng malalim. Wala akong ginawa, okay? Umalis ako pagkatapos ko makita ang bride. Alam mo na palang buntis siya. Nakita mo ba si Ryan? No. And I don't plan to see him anymore. Ang bilis mo namang mag-move on. What happened? Wala naman. Narealize ko lang na mas marami pang gwapong lalaki kaysa sa kanya. Teka, may bago ka na ulit? Ganun ka bilis? Wala. Sinasabi ko lang na may mas makikilala pa akong mas gwapo sa kanya at mas magaling pa sa kama kaysa sa kanya. Ha? Ang wild mo naman. Teka, lasing ka ba? Hindi, pero may hangover ako. Matutulog muna ako. Pahayag niya at saka ipinikit ang kanyang mga mata. Wait, may itatanong pa ako. Kontra nito pero sumuko rin nang hindi na siya sumagot pa. Tumuloy siya sa kondo ni Claire. Nang tanungin siya nito kung bakit biglaan siya nag-check out sa hotel, ay nagdahilan na lang siya dahil ayaw niyang sabihin ang mga nangyari ng nagdaang gabi. Lumipas ang 2 linggo at 1 linggo na lang ang natitira sa bakasyon niya sa Pilipinas. Sa 2 linggong iyon ay inilibot siya ni Claire sa iba't ibang lugar. Sa huling Lunes niya sa Pilipinas ay may natanggap siyang tawag sa di kilalang numero. Who's this? Tanong niya sa kabilang linya nang sagutin ang tawag. Hello ma'am, is this Miss Julia Avenido? Yes, who's calling? Good morning ma'am. I am from hotel we called the front desk. I called to let you know that you've left something in your previous hotel room. What is it? It's an envelope ma'am. Would you like to pick it up here at the hotel? What kind of envelope? It's a small envelope. Would you like me to open it ma'am? No. Bulalas niya. Napaisip siya na baka importanteng dokumento iyon o kaya naman ay kontrata ng kanyang kliyente na nahulog mula sa mga gamit niya. Kaya hindi niya iyon dapat na ipakita kahit na kanino pa. I'll pick it up now. Dagdag niya at saka tinapos na ang tawag. Pagdating niya sa hotel ay agad siyang pumunta sa front desk. Hi, my name is Julia Avenido. I'm here to pick up an envelope. Ah, yes po ma'am.
Here's the envelope po. Nakangiting wika ng babae sa front desk. Pag-abot nito sa kanya, ay agad niya ring binuksan. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang punit na wedding invitation ni Ryan sa loob niyon. Are you joking? Mataray na tanong niya. Po? Gulat na tanong nito. This is a trash. Dagdag niya. Pero po, sino nagsabing naiwan ko to? Galit na tanong niya. That's me. Sabi ng boses ng isang lalaki sa likuran niya. Nang bumaling siya rito ay lalong hindi maipinta ang mukha niya sa galit. Ano na naman bang trip mo, Marco? I just want to see you. Pero hindi ko alam kung paano. Nakangiti nitong sabi at lalo pang lumapit sa kanya. You can't do this. I know. Pero gusto talaga kitang makita. Bakit hindi mo na lang ako tinawagan? It's against our rules for me to get your information. Pero bakit tinawagan pa rin nila ako? May rules ka pa. Sabi mo ikaw may-ari ng hotel na to. I told them a guest left that. And I told them to call you. Isa pa, not because I own this hotel, ay may karapatan na akong sirain ang rules na akong gumawa. Hindi ba pareho lang yun? At isa pa, bakit nandito pa tong sobre na to? Tanong niya sabay pakita sa sobrang hawak niya. Cody gave it to me. Kaya naman naisip kong gamitin para makita ka ulit. Hindi ba sinabi ko na sa yung isang beses lang ang nangyari sa atin at tapos na yun? At sinabi ko rin sa'yo na pwede yung madagdagan, di ba? Bakit ba ang kulit mo? Alright, I'm sorry, okay? Pwede ba mag-usap muna tayo? Let's go to the bar. Aya nito at hindi na nito hinintay pang sumagot siya. Hinawakan nito ang kamay niya at marahan siyang hinila papunta sa bar. Habang naglalakad, ay napatigil sila nang humarang ang isang babae sa harap nila. Marco, kailangan natin mag-usap. Seryosong sabi ng babae. Tinangkang alisin ni Julia ang kamay ni Marco na nakahawak sa kamay niya, pero hindi siya nagtagumpay. Why are you serious, Kyla? Bakit hindi mo na lang ako tinawagan? Kailangan sabihin ko sa iyo ito ng personal. Giit ng babae. Ang alin? Ang tungkol sa anak natin. Mangiyak-ngiyak na wika nito. Nagulat silang pareho sa narinig kay Kyla. Muli ay binawi ni Julia ang kamay niya at sa pagkakataong iyon ay naging matagumpay siya. Mabilis siya naglakad palabas ng hotel at hindi na niya napansin ang pagtawag sa kanya ni Marco. Paglabas ng hotel ay agad siyang sumakay sa bakanteng taxi na nakita niya at saka nagpahatid sa kondo ni Claire. Habang nasa biyahe ay napuno ng maraming bagay ang isip niya. Isa na roon ang tungkol sa di umano'y anak ni Marco sa asawa ni Ryan. Naisip din niya na kung totoo iyon, bakit nagpakasal pa si Ryan sa babae? Marami pa siyang ibang naiisip pero pinigilan na niya ang kanyang sarili dahil sumasakit ang ulo niya sa mga nangyayari. Paglipas ng isang linggo ay bumalik na siya sa Amerika. Pinili na lang niyang bumalik sa dating buhay at kalimutan na lang ang mga nangyari sa Pilipinas. Paglipas pa ng isang buwan ay bumalik na sa dati ang buhay niya sa Amerika. Pero isang bagay ang gumugulo sa isipan niya dahil hindi siya dinatnan sa lumipas na buwan. Hindi pa iyon nangyari sa kanya kahit kailan kaya nababahala siya. Pumunta siya sa banyo at tahimik na hinintay ang resulta ng pregnancy test na kinuha niya ilang minuto na ang nakalipas. Nagpalipas pa siya ng ilang minuto dahil natatakot siya sa magiging resulta ng test. Nang magkalakas siya ng loob, ay napayuko na lang siya nang makita ang 2 guhit sa pregnancy test. Pinag-isipan niya kung dapat ba niya iyong sabihin kay Marco. Pero nang maalalang may anak na ito kay Kyla, ay nagdesisyon siyang palakihin na lang ng mag-isa ang bata. Makalipas ang 4 na taon ay muling bumalik sa Pilipinas si Julia kasama ang lalaking anak na si Jameson. Late ka na naman. Anya kay Claire paglabas nito sa kotse. Napatigil ito sa paglapit sa kanya dahil sa gulat. Teka Julia, sino yung batang kasama mo? Si Jameson, anak ko. Kaswal niyang sagot. What? Bulalas nito. Nagulat ang bata kaya nagtago ito sa likuran niya. Hey, hinaan mo naman ang boses mo. Nagulat tuloy si Jameson sa'yo. Wika niya at saka umupo at binuhat ang anak. Teka lang Julia ha, tama bang narinig ko? Anak mo? Kailan pa? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sunod-sunod nitong tanong. Isa-isa lang ang tanong, Claire. Sasagutin ko naman lahat. Pero bagong lahat,
Pwede bang umuwi muna tayo sa inyo para makapagpahinga na si Jameson? Hindi kasi maganda ang pakiramdam niya bago pa kami sumakay ng eroplano. At parang may sinat na siya ngayon. Nag-aalala niyang sabi. Oo naman. Oo, syempre. Let's go home first. Natataranta nitong sabi at mabilis na tinulungan siyang ipinasok ang mga gamit nila sa trunk ng sasakyan nito. Nang nasa biyahe na sila, ay walang patid ang pagnakaw ng tingin ni Claire mula sa salamin ng sasakyan sa kanilang mag-ina na nakaupo sa backseat. I'll tell you everything later. Anya sa kaibigan. Okay, pero at least sabihin mo naman sa akin kung sino ang ama niya. Nagtatampo nitong sabi. Hindi mo siya kilala. Kung ganon, nasa Amerika siya? Wala. Narito siya sa Pilipinas? Pero it was 4 years ago nang huli kang pumunta rito, di ba? Umuwi ka bang di ko nalalaman? No. Kung ganon, ilang taon na ba si Jameson? He's 3 years old. You mean, buntis ka nang umalis ka sa Pilipinas? Pagtaas nito ng boses kaya naalimpungatan si Jameson na kanina pang natutulog. Be quiet, Claire. Mariin pero mahinang sabi ni Julia. Sorry, nakakagulat ka naman kasi, Julia. I know, hindi ko rin naman alam na buntis ako nang umalis ako. Pero sana sinabi mo lang na nanganak ka. Alam ko, pero hindi ko rin alam kung paano ako sasabihin sa'yo. Pero ipapaliwanag ko ang lahat-lahat sa'yo, kaya wag ka na magtampo. Ikaw talaga, Julia? Palagi mo na lang akong ginugulat na babae ka. Hindi ka pa ba sanay? Nakangiti niyang tanong at saka sila mahinang nagtawanan. Nang makarating sila sa kondo ni Claire ay inasikaso muna niya ang anak sa isang kwarto dahil may sinat pa rin ito. Pagkatapos niyang magpatulog rito ay lumabas na siya at nakipag-usap sa kaibigan. Tulog na ba siya? Tanong ni Claire. Oo. Sagot niya saka tumabi rito sa sofa. Gusto mo ba nang maiinom? Hindi na. Sagot niya at saka sila parehong natahimik. Alam mo pagod ka, Julia. Magpahinga ka na muna. No, gusto ko nang sabihin ang lahat sa'yo. At baka hindi ako agad makabalik dito. Oo nga pala. Umuwi ka dahil sa golden anniversary ng parents mo, right? Oo. Kaya baka matagal pa bago kita ulit makita. Dahil hindi ako sigurado kung anong mangyayari bukas once na nakita nila si Jameson. Ang dami mo sigurong iniisip. Nag-aalala na itong sabi at saka hinawakan ang kamay niya. Huminga siya ng malalim bago nag-umpisang ikwento ang mga nangyari sa kanya sa mga lumipas na taon at tahimik na nakikinig sa kanya ang kaibigan. Kinabukasan, matapos nilang maghandang mag-ina ay nagpaalam na sila kay Claire. Bye-bye, Jameson! Nakangiting paalam ni Claire sa anak niya saka bumaling sa kanya. Tawagan mo na lang ako, Julia. I will. Aalis na kami ha. Salamat, Claire. Wika niya at saka sila sumakay ng anak sa naghihintay na taxi. Sa Hotel Avenido ginanap ang anibersaryo ng mga magulang niya. Parehong nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita siya kasama ang anak niya. Julia, mabuti naman at sa wakas pinagbigyan mo ng request namin na makita ka. Pero, kaninong anak yung kasama mo? Nagtatakang tanong ng mama niya. I think we need to talk privately, ma. Nakatingin ang lahat ng tao sa akin. Sagot niya nang maramdaman ang tingin ng mga tao sa kanila. Let's go to our room, dear. Sumunod ka sa amin, Julia. Matigas na utos ng papa niya. Naglakad ang mga ito at sumunod naman siya. Now, can you explain kung sino ang batang yan? Kalmado pero may halong galit na tanong ng mama niya. He's Jameson. Apo niyo siya, ma, pa. Oh my God! Bulalas ng mama niya at muntik itong matumba, ngunit nasalo ito ng papa niya. Dear, are you okay? Tanong ng panya sa mama niya. Paano ko magiging okay kung uuwi na ng isang araw ang anak natin at sasabihin na may anak na siya at malaki na? Paano, dear? Relax ka lang. Baka kung ano mangyari sa'yo. Ang OA niyo, ma, pa. Kayo rin naman hindi kasal nang gawin niyo ako. Kaswal niyang sabi kaya natahimik ang mga ito. Tumikhim ang mama niya bago ulit nagsalita. Anyway, sinong ama niya? Hindi niyo na kailangan malaman kung sino. What do you mean? Tanong ng papa niya. Nasaan siya? May asawa na ba siya? Is he dead?
Tanong ng mama niya at nabilis niyang tinapan ang tenga ng inosente niyang anak para hindi iyon marinig. Ma! Saway niya. Muli itong tumikhim. Umupo ito para maabot ng mga mata nito ang bata habang kinakausap ito. How old are you, little boy? I'm 3 years old. Sagot ng anak niya sa maliit nitong boses. Do you want to come with us? Tanong ng papa niya sa bata matapos din itong maupo. Yes! Sagot ni Jameson. Tumayo ang mga magulang niya at hinawakan sa magkabilang kamay si Jameson bago naglakad palabas ng kwarto. Wait, saan kayo pupunta? Gulat na tanong niya. Bumaling ang mga ito sa kanya bago sumagot. Siyempre babalik kami sa party para ipakilala sa lahat ng tao ang magiging tagapagmana ng Hotel Avenido. Proud na pahayag ng mama niya. Pero ma, bakit ang bilis? Hindi niyo man lang ba ako tatanungin na kung ano-ano? Tinaasan siya ng kilay ng mama niya. Bakit naman kami magiging interesado pa sa'yo ngayong may cute na kaming apo? Napailing na lamang si Julia habang sinusundan ng tingin ang tatlo na masayang lumabas ng kwarto. Hindi na siya nabigla sa reaksyon ng mga ito dahil alam niyang matagal niyang sumuko ang mga ito sa kanya dahil na rin sa katigasan ng ulo niya. Nagpatuloy ang party sa Hotel Avenido. Lumabas na rin mula sa kwarto si Julia at pilit na sinundan ang mga magulang niya habang kalong ng papa niya ang anak niya. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ay kinuha ng mag-asawa ang atensyon ng mga tao. Everyone, can I get your attention please? Wika ng mama niya at isa-isang nag-ukol ng atensyon ng mga tao rito. Thank you for attending this special event and for celebrating with us. But we have one more thing to celebrate. This cute little boy that my husband is holding is the new heir of our very own Hotel Avenido. Anunsyo nito na nagpasinghap sa mga bisita. Sunod-sunod na na-flash ng kamera ang tumutok sa direksyon ng mga ito. Enjoy your evening, everyone. Pagkapatuloy ng mama niya at saka unti-unting lumobo ang mga tao sa paligid ng mga ito para i-congratulate ang mga ito. Nasa gilid lang si Julia at huminga na lang ng malalim dahil sa pagiging padalos-dalos ng kanyang mga magulang. Sa bandang huli ay natawa lang siya nang maalala kung kaino niya nakuha ang katigasan ng ulo niya at iyon ay walang iba kundi sa mga ito rin. Naisipan niyang libangin ang sarili at kumuha ng maiinom. Dahil abala naman ang mga magulang niya sa kanyang anak. Dinampot niya ang baso ng champagne sa tray na dala ng isang server na nag-iikot sa venue. Habang ninanamnam niya iyon, ay tumabi ang isang lalaki at nagulat siya nang makilala ang boses nito. How are you, Jules? Wika nito sa likuran niya. Nanigas ang katawan niya. Isang tao lang ang tumatawag sa kanya ng Jules. Pilit niyang ikinalma ang sarili at saka ngumiti bago lumingon sa likuran niya para harapin ang lalaki. Ryan, bakit nandito ka? I'm here as a representative of our law firm. Naging kliyente namin before ang parents mo in one of our cases. Masayang pahayag nito. Natahimik ng mga ilang segundo si Julia nang mapagtantong hindi nagbago ang kagapuhan nito. I see. That's good to hear. Akala ko hanggang ngayon galit pa rin sila sa'yo. Anya ang tinutukoy ay ang kanyang mga magulang. I think it's a good thing na abogado na ako ngayon. Biro nito. Ang babaw nila, no? Biro rin niya at inaasahan niya ngingiti ang lalaki sa kanya pero napayuko ito. Nang mag-angat ito ng ulo ay saka ito diretsyong tumingin sa mga mata niya. How are you, Jules? Tanong nito na may mapait na ngiti sa labi. Bakit ganyan ang itsura mo? I'm doing good, you know? Pagkaklaro niya. Hindi ko rin alam. Maybe it's because I still feel guilty. Hindi pa rin kasi ako nakakapag-sorry sa'yo dahil sa mga nagawa ko. Wala na yun sa akin, Ryan. Matagal na nangyari yun. At okay na ako. At saka ano bang nagawa mo? Ako nakipaghiwalay sa'yo. Umasa ka. You waited for me. Kaya gusto ko pa rin mag-sorry sa'yo. Dahil hindi kita nasamahan sa Amerika. Ako lang kasing inaasahan ng pamilya ko noon at... You don't have to explain everything, Ryan. I'm good now. I have my own life now. At ikaw rin. Successful ka na at baka hindi yun nangyari kung sumunod ka sa akin sa Amerika. Putol niya sa paliwanag nito. I'm glad to know that you're doing good. Nakangiti nitong sabi. Ikaw, kamusta ka tang asawa mo?
Alanganin niyang tanong. Hindi siya sigurado kung dapat ba niyang itanong iyon dahil sa mga komplikadong nangyari noon. Pero wala na siyang ibang maisip na itanong pa rito. Hiwalay na kami. We're still working on our annulment. But it's finally coming to an end. I married her kasi sabi niya na buntis ko siya. But it turns out, I'm not the father ng ipa-DNA test ko ang bata. Ang gulo rin pala ng naging buhay mo. Oo nga eh. Ikaw, yung batang kasama ng parents mo, is that your son? Alanganin itong tanong. Yes, he is. Ang cute niya, no? Of course, syempre anak mo siya. Sa'yo siya nagmana. At ang ama niya, sino? You don't have to know. Baliwala niyang tugon. Right. But would you please tell me kung kasal ka na o may lalaki na sa buhay mo? Para saan, Ryan? Tanong niya. I'm sorry. Gusto ko lang malaman kung may pag-asa pa tayo. Wala nang tayo, Ryan. May sarili na akong buhay at hindi na importante kung may lalaki man sa buhay ko o wala. Mas importante sa akin ngayon ang anak ko. Kaya you don't have to feel guilty sa mga nangyari sa atin. Masaya ako naging parte ka ng buhay ko. Kaya believe me, gusto ko rin maging masaya ka sa buhay mo, Ryan. Thanks for that, Jules. Nagbago ka na. Mas mature ka na mag-isip ngayon. Pero matigas pa rin ang ulo ko. Pagbibiro niya kaya napangiti ito. I really wish you the best, Jules. Ikaw rin. I leave now. Puntahan ko lang ang anak ko. Tumangulang ang lalaki. Malakas ang kabog ng dibdib niya habang naglalakad palabas ng hotel. Sinabi niya kay Ryan na pupuntahan ng anak pero nagsisinungaling lang siya at tumakas palabas ng hotel dahil halo-halo ang nararamdaman niya. Malakas ang loob niyang sinabi na tapos na ang kung anumang mayroon sila ni Ryan. Ngunit ang totoo ay mahirap pa rin sa kanya na harapin ang lalaki hanggang ngayon. Nang nasa hagdan na siya pababa ng lobby ng hotel, ay natipalok siya sa sobrang pagmamadali. Ang akala niya ay tuluyan na siyang babagsak, pero nagulat siya nang may humila sa braso niya at alalayan siya. Nagpakita ka rin sa akin sa wakas. Anang lalaking nakakapit sa braso niya. Lumingon siya at nagulat nang makitang si Marco ang nagligtas sa kanya. Hindi nagbago ang itsura nito sa paningin niya. Ang sobrang gwapo pa rin ito at hindi niya maiwasan na tumitig dito. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang mahimasmasan. Iyan ang ba sasabihin mo sa akin after all these years? Naiinis nitong tanong. Nagpanting ang tenga ni Julia. Muli niya itong hinarap at iwinaksi ang braso niya sa kadumistansya rito. Anong ine-expect mong sabihin ko sa iyo, Aber? Masungit niyang tanong. I don't know. You should say you miss me. Or you're better yet, dapat yakapin mo ko. At bakit ko naman yun gagawin? Because I've been waiting for you all this time. Bulalas nito. Nagulat siya sa narinig at hindi makapagsalita. Ano sinasabi mo? Nalilito niyang tanong. We need to talk. Come with me. Saan nito at saka siya hinawakan sa kamay at maingat na hinila pababa ng hagdan. Naglakad sila hanggang sa makalabas na sila ng hotel. Nang nasa labas na sila, ay hinila ni Julia ang kamay niya mula kay Marco. Ano bang gusto mong pag-usapan? Where were you all this time? Bakit gusto mong malaman? Because I've been looking for you. At bakit naman? Because I miss you. Diretso nitong sabi na nakakapagpainit sa mga pisngi niya. Lasing ka ba? Anya. Paano ako malalasing kung kararating ko lang sa party? Pilosopo nitong sagot. At bakit ka nandito? Hindi ba kalaban yung hotel namin? Bakit ka naman iimbitahan ng parents ko? Nakatira ka ba sa kuweba, Julia? What? Matagal ko nang pinipilit na makasosyo sa negosyo ang mga magulang mo. At malapit na silang pumayag. At bakit naman sila papayag? Maayos naman ang sitwasyon ng Hotel Avenido. Because I'm insisting on merging our hotels, that's why. Pero, bakit mo naman yung ginawa? Hindi ba successful naman ang hotel nyo kahit wala pang tulong ng hotel namin? I did that to find you. What do you mean? I thought your parents know where you are. Kaya naman sinadya ako makipag-close sa kanila. Para lang malaman kung nasan ako? Yes. Pero may pagka-ninja ka rin eh. Ginawa ko lahat pero hindi kita mahanap. Bakit mo naman ginawang lahat ng yun para mahanap ako? Sira na ba yung ulo mo? Nagsalubong ang mga kilay ni Marco. Are you insulting my love for you? I think you need to go to the hospital, Marco.
Malala na yatang sira ng ulo mo. At sino may kasalanan nun? Ako pang may kasalanan? Bakit ka kasi bigla na lang umalis nang huli tayo nagkita? Bakit hindi mo man lang ako hinayaang magpaliwanag? Para saan pa? Hindi ba may anak na kayo ni Kyla? Hindi sa akin ang bata. Natahimik siya at hindi alam ang sasabihin. Paano hindi sa'yo ang bata? She lied, okay? Sobrang desperado niya nang iwan siya ni Ryan. Patapos niyang mga anak. Kaya niya ako pinuntahan. Nagulat si Julia sa narinig. Nalilito siya. Hindi niya alam kung anong iisipin. Pero kung hindi si Ryan at hindi rin ikaw ang ama, sino? Napakamot sa ulo si Marco at saka napabuntong hininga. Sa ex niya. Iniwan siya nang malamang buntis siya. Kaya biktima lang kaming pareho ni Ryan. Muli siyang natahimik nang mapagtangtong nagpadalos-dalos pala siya noon. So, anong gusto mong mangyari ngayong nakita mo na ako? Pag-iiba niya ng usapan. Well, first, I will book a hotel room and then after natin pumasok, we'll take a bath. No, hindi na natin kailangan maligo. Start kissing you as soon as pumasok na tayo sa hotel. At pagkatapos, Marco! Tigil niya rito dahil nag-init ang mukha niya sa mga pinagsasabi nito. What? Tinanong mo ko kung anong gusto kong mangyari. Hindi ba? Sinasagot lang kita. Piloso po nitong sagot. Iyon lang ba ang laman ng isip mo? Pag ikaw na ang kaharap ko, oo. Masisisi mo ba ako? Tanong nito at saka ito lumapit sa kanya at hinigit ang katawan niya. Nanigas ang katawan niya nang maramdaman ang init ng katawan ni Marco. Akmang maglalapat ang mga labi nila nang may lumabas na lalaking server sa hotel at saka lumapit sa kanila. I'm sorry po, Miss Avenido, pero kailangan niya pong bumalik sa loob. Nag-aalala nitong sabi. Mabilis na itinulak ni Julia si Marco palayo. Inayos niya ang sarili bago lumapit sa server. Bakit? Ano nangyari? Si Jameson po ay namatay at sobrang taas ng lagnat. Ano? Bulalas niya at mabilis sana siyang papasok sa loob. Pero hinila ni Marco ang kamay niya. Sino si Jameson? Narilito nitong tanong. Mabilis niyang binawi ang kamay. Wala na siyang oras para magpaliwanag dito dahil nag-aalala siya para sa anak. Kaya naman tinalikuran niya ito. I need to go. Teka, Julia! Pahabol na sabi nito pero hindi niya ito pinansin. Nadatnan niyang nakahiga sa kama si Jameson pagpasok niya sa isang kwarto. Anong nangyari, ma? We don't know. Bigla na lang siyang nawala ng malay at ang hawakan ko ang noo niya ay sobrang init. I think his gums are bleeding when I checked his mouth. Don't worry. We already called Dr. Ramos. He's on his way right now. Dagdag ng papa niya. No, I can't wait for him pa. Please let someone prepare a car. Dadalhin ko na siya sa pinakamalapit na ospital. I let our driver know. You want me to carry him? No, I'll do it. Maingat niyang kinarga ang anak at saka mabilis na lumabas ng kwarto. Sumunod din sa kanya ang mga magulang niya. Pagdating nila sa ospital ay tumuloy sila sa emergency room. Agad silang inasikaso ng isang doktor. Kinuha nito ang body temperature ng bata habang nakahiga sa isang maliit na kama. Pagkatapos niyon ay inutusan nito ang kasamang nurse na ilipat ang bata sa isang kwarto. We'll take a private room. Saad ni Julia. Tumango ang doktor at inatasan ang nurse. Ikaw na bahalang mag-asikaso ng admission nila, Nurse Joy. Okay, Doc. Sagot ng nurse. We'll take some blood tests while waiting for your number. Baling sa kanya ng doktor. Matapos ang pagkuha ng blood sample ay bumalik din ang nurse para sabihing pwede na silang magtungo sa pribadong silid para sa anak niya. Ilang minuto na rin silang nasa silid at natutulog na ang anak niya nang dumating ang doktor. Doc, what's wrong with my baby? Bungad na tanong ni Julia pagpasok ng doktor. Miss Avenido, may dengue po ang anak ninyo. You might need blood transfusion dahil sa bleeding. Is there anyone you know with an AB blood type? Wala ba kayong supply ng dugo sa ospital ninyo? Galit na tanong ni Mr. Avenido. We're sorry po, but we're currently low on stocks with that kind of blood type, sir. Maraming cases po kasi ngayon ng dengue dahil sa mga pag-ulan sa mga lumipas na linggo. Paliwanag nito. We all have that kind of blood type. Saad ni Julia na nanginginig ang katawan dahil sa sobrang pag-aalala. Immediate family cannot donate blood, Miss Avenido. Giit ng doktor. What? Hindi po pwede, pasensya na. Dear,
Call Dr. Ramos and ask if they have it at his hospital. Wika ng mama niya. Sumunod ang papa niya at kinuha ang cellphone sa bulsa. Get my blood. I have that blood type. Sabat ni Marco na biglang pumasok sa kwarto. Napunta lahat ng atensyon ng mga tao rito. Paano ka nakarating dito? Tanong niya. Hindi na yun importante. Let's deal with the child first. Please come with me, sir. Alok ng doktor. Let's talk later, Julia. Baling nito sa kanya. No, wait, hindi pwede. Pigil niya kay Marco at sa doktor. Nagtatakang tiningnan siya ni Marco. What's wrong? Hindi ka pwede. Naikuyom niya ang mga kamao. Julia, anak, ano bang problema? Iyan na nga at magdodonate na si Marco. Singit ng papa niya. Nakagat niya ang ibabang labi. Hindi niya alam na sa ganoong paraan pa malalaman ni Marco na may anak sila. Hindi mo dapat pinapairal ang pride mo ngayon, Julia. Sabi naman ni Marco, parang dismayado pa ito sa kanya. It's not about my freaking pride. Giit niya. Then what? Bawal mag-donate ng dugo ang immediate relative. Halos pabulong niyang tugon. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang maintindihan ang nais niyang ipahiwatig. Ganoon din ang mga magulang niya. Dear, bilisan mo nang tawagan si Dr. Ramos. Natatarantang wika ng mama niya. Mabuti na lang at may available na dugo sa ospital ni Dr. Ramos, kaya hindi na sila masyadong namroblema. Why didn't you tell me? May halong pait sa boses ni Marco nang maiwan sa sila sa silid ni Jameson. Lumabas ang mga magulang niya para bigyan sila ng oras na mag-usap. Hindi ko alam na buntis ako nang bumalik ako sa Amerika. Pero dapat, sinabi mo sa akin as soon na malaman mo. May 4 na taon ka rin para sabihin sa akin pero bakit nanahimik ka lang? Ang akala ko may anak na kayo ni Kyla. Masisising mo ba ako? Mangiyak-ngiyak na sabi niya bago ulit yumuko at natahimik sila pareho. I'm sorry. It's my fault. Anito at saka siya niyakap ng mahigpit. Ang akala mo ba, madali lang sa akin ang lahat? At nabasag na ng tuluyan ang kanyang boses. I know. I'm sorry. Huwag ka nang umiyak. Magiging okay rin ang lahat. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa anak natin. Babawi ako sa inyo. Paninigurado nito sa kanya. Niyakap niya ang lalaki at mas lalo pang lumakas ang pag-iyak niya. Hinayaan lang siya ni Marco na umiyak at hinagod ang likod niya para i-comfort siya. Hindi nagtagal ay kumalma rin siya. Nagmana siya sa kapugian ko. Saad nito habang maingat na hinahaplos ang muka ng natutulog nilang anak. Sana ay wag lang niyang mamana ang kahiligan mo sa babae. Biro niya. Lumingon sa kanya si Marco na nakasimangot. Nagbago na ako. Kailan pa? Pangaasar niya. Humakbang ito papalapit sa kanya. Nang makilala kita. Talaga lang ha? You don't believe me. Alam mo bang sa 4 na taon ay hindi na ako nakipagrelasyon sa iba. Hindi ko magawang maging interesado sa iba. Napakaganda kasi ng babaeng hinihintay ko. Walang makapantay. Sobrang ganda nga siguro niya. Sobra. Masarap din. Pilyong sabi nito kaya nag-init ang mukha niya. Kahit kailan ka talaga. Hinawakan siya nito sa baba at iniangat ang mukha niya. Nang ilang pulgada na lang ang pagitan ng mga labi nila, ay narinig nila ang mahinang boses ni Jameson. Mama? Napatigil sila sa kanilang ginagawa at mabilis na pinuntahan ang bata na nakamulat na ang mga mata. Umupo siya sa harap nito. Hi baby, naluluhang bungad ni Julia. Mama? It's okay baby, are you hurting somewhere? Wika niya at itinuro ng bata ang kamay nito na may nakasaksak na hose. I know that hurts baby, but soon you'll be okay. You trust mama, right? Tumango ng marahan ang bata at ngumiti kaya lumitaw ang dimples nito. Hi Jameson. Bati ni Marco sa anak. Hello? Mahina pa rin itong sabi. Do you mind if I hold your hand? Tanong ni Marco sa bata at dahan-dahan itong umiling bilang sagot. Hinawakan nito ang maliit na kamay ng anak nila at unti-unting namuo ang luha sa gilid ng mga mata nito. You don't know who I am, but I promise to play with you and take you anywhere you want when you get better. Promise? Promise. Sagot nito at maingat na hinalikan ang noo ni Jameson.
Hindi naman napigilan ni Julia ang maiyak sa kanyang nakita. Hindi niya lubos maisip na darating ang panahon na makikita niya ang ganoong eksena sa buhay niya. Nakaramdam siya ng pagsisisi dahil hindi niya sinabi kay Marco ang tungkol sa anak nila. Pero pinilit niya ang sariling wag nang isipin iyon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ligtas na ang anak niya at makakasama na rin ito ang ama. Paglipas ng 1 linggo ay nakalabas na rin ang ospital si Jameson matapos nitong makarecover. Opisyal na rin ipinakilala ni Julia sa anak si Marco bilang ama nito at halos araw-araw kung dumalaw ito sa anak. Naging mas malapit pa sila ni Marco dahil nagdesisyon siyang wag nang bumalik sa Amerika. Ilang buwan lang ang lumipas ay nagpakasal na sila. Pagkalipas ng ilang taon ay nagkasosyo na ang Avenido Hotel at Recaldo Hotel. Nagdaos ng magarbong party ang dalawang pamilya sa mansyon ng mga Recalde para ipagdiwang iyon. Sa harap ng maraming tao, ay opisyal nilang ipinakilala ang tagapagmana ng dalawang pinakamalaking hotel chain sa bansa. Unang bumaba ng hagdan si Marco na inaalalayan si Julia. Pagbaba nila ay binigyan sila ng mic. Thank you everyone for coming and celebrating this remarkable day with us. Me and my beautiful wife, Julia Recalde, would like to introduce the heir of the Avenido and the Recalde Hotel, Jameson Avenido Recalde. Anunsyo ni Marco at saka nagpalakpakan ang mga tao. Bumaba ng hagdan ang 8 taong gulang na si Jameson at masaya itong sinalubong ng kanyang mga magulang. Maraming kilalang tao ang lumalapit at bumabati sa pamilya nila at masaya rin nilang sinusuklian ang bati ng mga ito. Honey, pagod ka na ba? Nag-aalalang tanong ni Marco sa kanya. Nagtungo sila sa labas para makapagpahinga habang nagpa-party ang lahat. Medyo, bakit Han? Wala naman, pero magtira ka ng lakas mo para mamayang gabi. Bulong nito sa tenga niya. Para saan? Tanong niya at binigyan niya ito ng malisyosong tingin. Para sa akin, malaki ng anak natin. Hindi ba oras na para sundan na natin si Jameson? Ano ka ba Marco? Ang dami-daming tao tapos kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Bulalas niya sabay hataw sa balikat nito. Sino ba nagsabi na dito natin gagawin ang kapatid niya? Pareho tayong may hotel kaya pumili ka lang kung saan mo mas gusto. Hindi ka pa rin nagbabago? Pagsuko niya. Siyempre naman. Kaya mahal na mahal mo ko, di ba? Oo na. Mahal kita kaya nga pinakasalan kita. Mahal din kita, Julia. Seryoso nitong sabi saka siya ginawara ng matamis na halik sa mga labi. Masayang inaalala ni Julia ang mga nangyari sa kanila. Hindi man sinasadya ang una nilang pagkikita at ang pagkakaroon nila ng anak ay wala siyang pinagsisihan. After all, the one night of mistake brought Jameson into their lives. The end. Kung nagustuhan mo ang aming istorya, huwag kalimutang mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong lahat palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.